Kunting ulan, ginabuol ka dagat ang baras sa baybay. Kunting init, ginabalik man sa dagat ang baras. Ang dagat nahimo panganod. Ang panganod nahimo ulan. Ang ulan ginainom ka tawo. Ang dagat kag tawo isa ka elemento. Ang akon luha daw taob nga nagaawas sa akon lawas. Ang lawas ko halin sa asin. Ako isa sa asin. Sa akon pagpanglakaton, hupod ko ang asin. Sugpon sang akon kabuhi. Diamante sang panay. Isa ka maarat tamis nga istorya sang paghigugma sang mga tradisyon sang asindero, budbudero, artisano nga nagakagamay na ang pamilya. Ini nga biswal nga kinaagi, isa ka pinasahi nga tradisyon, nagahatag sang madalom nga pagpadayag kag respeto sa mga artisano sa mga pusok-pusukan sa kabisayaan sa Pilipinas. May maarat ako nga istorya. Isa ka pinasahi nga makapatunaw nga istorya parte sa asin. Namatan ko ang natural nga pamaagi sa pagbulong sang mga sakit sa lawas gamit ang mga herbal kag mineral parehas sang asin dagat. Kung nagalain ng pamatsyag pagkatuon sa mga tigulang sa baybay bag-o magbutlak ang adlaw o kung tabunan sang balas dagat ang parte sang lawas nga nagabatsyag. Huluman sa alabaab nga tubig ang tiil nga may asin. Hasta sa buko-buko kung nagalain imo pamatsyag para tinluan ang lawas, kiskisan sang asin ang bilog nga lawas. Ginahabuyan asin ang duta para ipalayo ang malain nga mga espiritu. Ginagamit man ang asin para iburo ang mga isda kag prutas kung tigburo nga. Sa pagkadamo, kapingatos ang gamit sa asin labaw pa sa kusina nga nangin importante nga produkto medisinal kag alternatibo nga bulong para sa kahimsog. Malapit ang asin sa tagipusoon sa mga Pilipino bilang kaupod sa mga ritual, pasalamat, pagtinlo kag taliambong. Sa baybay sang gibungan, Yag-aw, makita ang mga asindero. Sa ila pinasahi nga artisanal nga paghimo sang asin bilang alias sang mga malahalon nga hasindero sang asin. Ginabulad ang mga asin sa kawayan sa mga bulan sa Pebrero hasta Mayo sa tag-init. Ako si Ritzy Pabon, 44 years old, budbudiro. Pulo na katuig, sugod na ko timbang ni tatay. Kinanan mo, law-law mabasa para mabasa mo, mainitan ka, initan mo rin kapan. Kaisig ang baras baga pa yun. Kinanan ra, law-law kita nagra, pagbagapang kasin, ni arbis sa simatangam gra katubig. Eh kung di marabatan, mamara, mag-uliwan na, mabisyo. Bali, umpisa naman sa ribo, mga 2 oras. Tapos tapos sa ribo, pag last 3, na umpisa kami katipol mga kabaras. Tipo na naman baras kag amor man to silid sa kan kasubakan na masang ka oras man naman nga obra tapos amo na karon dugay-dugay amor na naman kanubig na sa kayan mga 2 man ka oras. Ang mauti nga pamaagi sa produksyon sini nga malahalon nga kristal sang budbod isa ka importante nga palanoblion nga ginpasa sang pila ka henerasyon. Balikon nami ang init, adlaw-adlaw sige-sige ito. Nasa mayad lang kung ura init, ura matasin. Basta pagbata mo ka tubig, hindi ubos na tubig sa bubon. Nanti kuhaan mo naman itong baras sila mo naman mga kambla. Bago lang mga kuhaan, mapait lubang nga baras. Bali 50 ka ba yung mga isang kauras mo na naman nga balik. Papaan mo kagay pagaan at mo rin. Pag-aanam tapos pa mo magkanong bigger rin. Haluon mo.
Alam ka natin, iti amurang kung ka mga malang, basta kung kan ina ko asin kon rati balunas. Muna ka pa nami ang ano gagaga paputi asin ka no. Kung may balunos amura nami ang panasin ka kung kita tarap-tap ka asin bakra. Sarama gid ang pana sira na tanan. Kung rat balunos amura daw pa nang daw ina sira na. Sa sulod 20 ka pamilya sa 20 ka tuig, pamilya Fabon kag Nike ang nabilin sa mga bantog nga asindero sa Mag-am. Makapakibang kaparehas ang krisis sa klima sa pagtaas ng tubig dagat nga nagaab-ab sa baybay sang gibongan nga nagaguba sa buluhaton sa mga asindero. Ang mga kabataan sa subong nawadaan sa interes sa sini nga makapoy kag mabudlay nga ulubrahon kagamay ang kita. Sa Disyembre 20, 1995, Presidente Fidel V. Ramos nagpirma sa Republic Act 8172 o kon ASIN sa pagpatubas sang iodized nga asin sa bilog na Pilipinas. Inidako nga halit sa lokal nga tradisyon nga pangabuhian nga nalubong sa komersyal nga dalagko nga negosyo sa asin. Sa ingod nga isla sa Visayas, may mag-asawa nga gamila pareho 68 anyos nga bantog sa paghimo tultol nga artisanal nga asin. Si Serafin Bardola sa Ganila kag Emma de Asis Ganila nagapadayon sa paghimo tultol nga tradisyon nga ginpasa sang ila katigulangan kag bulig sang ila mga bata kag kaparyentihan. Ako sa Ima Ganila, himo sang tultol. Gaubra kami sa baybay, pamulot kami sa basura, kwarta pa. Serafin Ganila, nagalin ang amon obra sa tultol sa amon karuluan kag sa amon tatay. Una ko no, sang mga katiyaan ko na, bata pa nila kasi wala pa may tao na. Nagubras lang ako ng labok sa klayo niyo, sindagsabla na baybay. Na, just kung ginabo nagpuntipo, nalatampok. Ano sulihin, nakakita na sardinas na na. Naman ako ng ginabriyan nila, ginkuha ng aboto sa laom. Pag-isunad sa klayo. Pag-isunad nila ko ng basura, ang gaway mo sa asin. Naamot nga nakita sa mga tigulang ko no. Natuntok bataan ko, balong ngimo tultol. Ugod kami sang tultol, 1977. Pag may pangamong kabataan, pag-eskwela, high school, elementary lang. Nagpasalamat kami sa tultol. Kaya mo nakapatapos sa amon mga kabataan. Ang amon tultol ni, maghimo kami ni, harin lang ni sa Enero hasta Abril. Ang amon pagluto sang tultol. Kung dagsta, hindi kami kaluto. Halin sa Mayo hasta sa Panla na kami, hindi na kami kahimo sang tultol. Kahit tingulan na. Hindi pwede na kahit ti ang dagat. May matabang. Damo nga lang niya. May timbag, may tultol. Basta may ara nga ginano sa kanon. Oh, kabudlay isang tultol obrahon. Alin sa dapong, hasta sa pagpatabak, hasta sa pagluto, hasta sa paglagari, hasta sa pagbaligya. Tapos ang ini, magtutod kasi na pagkaaga. Kano naman ti punon, amo naman ni sagwa nga buo. Tapos baso naman na nimo uli. Kag magdabok kan man uli. Di na hinay nga pagdugong sige tupod amo na. Na. Para nga ni ubuang ni nayon mo nga abo hindi manong. Karon pa dugay na guro na kwan. Tupod. Tultol isi ini sa old tradisyon ng pamaagi no sang paghimo sang asin, hindi katulad ang pareho sa iban nga ginabuladan sa adlaw amo niya ginaluto gini siya kag unique gini nga pag ano ang gusto namon i-preserve gini siya nga pagpamaagi kay nang nakita namon nga this is only makita sa Puskin. Ang mag-asawa nagsugid sang ila kapait nga kaagi sa paghimo tultol. Sa sulod sang 40 ka tuig,
sa Huskin, Guimaras. Ang paghimo tultol nagadepende sa mga dagsa dala sang dagat sa sulod sa bulan sang Pebrero hangtod Mayo. Ang kabuhi sa mga artisano daw sa binalaybay nga naangot sa klima kag panahon. Basi daw hindi mapadayaw nga hilikoton. Apang ang paghimo sa tradisyonal nga asin makahulugan nga taliambong. Sa kadamo kag nagkalain-lain nga ginpamatud-an nga pamaagi para malabot ang pinakahaom. Ang mga artisano nag-eksperimento apan nagpabilin ang orihinal nga mga latang gikan pa sa mga katigulangan. Nakilala ko ang daw sa ordinaryo lang nga mga tawo nga may pinasahi kag ekstraordinaryo nga kahibalo nga pagpaambit sang ila kaalam, pasyon, pasensya, kag ilabi na sa tanan ang ila dedikasyon sa tradisyon sang pamilya. Ang tradisyon sang tultol sa Huskin, Guimaras, kag budbod sa gibongan, miag-aw, lain sa kada isa, apang pareho nga nagakawala na nga pamaagi nga tradisyonal, nga artisanal nga asin. May mga pagkabalaka nga ang inig nga mga pamaagi kinahanglan ang pagtuon para sa sunod nga henerasyon. Pagnegosyo, ang produksyon, klima, kag panahon, idaro na ang mga artisano kag ang isyo sa duta. Ang pagkaon isa ka isyo pangkatawhan. Ang artisanal nga pamaagi sa paghimo asin, hindi lamang ang ginhalinan sang mahamungaya nga kultura, apang dako nga bulig sa pangabuhian sang pamilya, pagpabulong sa mga masakit, pagpaeskwela sa mga bata, kag nagahatag dungog sa mga bantog nga artisano. Madamo ang isyu sa paghimo asin. Wala na interes ang mga hamto nga bata para ipadayon ang trabahuso nga tradisyon. Kulang ang produksyon, kag permanente nga pagbaligya, kag manugbakal, kag bag-o nga inobasyon. Daw sa kadulom ang basdamlag sa mga artisano na hitungod sa mga mariit nga sirkumstansya. Ang asin ang nagaangot sa tanan ng mga tao. Tungod kay isa lang ang dagat sa aton planeta. Isa kadako nga rason nga angay gid ipalapnag ang istorya sang isa kagamay nga baryo. Daw isa katulo sang tubig magahulag sa bilog nga dagat nga nagaangot sa aton tanan. Kada istorya may bili. Ilabi na ang pinasahi nga hilikoton sa mga artisano nga makita lamang sa kultura sa Kabisayaan. Ang asin, kasaysayan. Maski pa ang asin, isa ka importante nga parte sang kasaysayan sa bilog nga kalibutan, nga upod sa sibilisasyon nga daw sa nagalumbidanay, apan hindi mapuslan sa mga kabataan ang halos madula na sa sunod nga panahon. Ang asin, isa ka importante nga istorya sang ebolusyon sang kabuhi nga nagasustinar sa kalibutan milyon na katuig. Ang basdamlag sang tultol ara sa kamot sa mga sumusunod nga henerasyon. Ang pagsugid sang istorya sang pamilya Fabon Kaganila daw pagpasa sa sumusunod nga maalamon nga nagasagubang sa kultura sa panay.